Sabi po ng palasyo na dapat magpaliwanag si Vice President Sara Duterte sa pagbisita niya sa detainee na si Ramil Madriaga sa Camp Bagong Diwa. Kaugnay niyan, may nagkalapang report si Bombo Annalise Soberano. Inihayag ng Malacanang na si Vice President Sara Duterte ang nararapat na magpaliwanag sa lumutang na ulat kaugnay ng makailang beses niyang pagbisita umano sa Camp Bagong Diwa. Tama naman po eh. Dapat po talaga siya magpaliwanag. Yan po ang ini-insist natin. Diba? Yan ba yung presidente mo? Lahat ng issue sa kanya, tahimik. Pero gala ng gala. Kahayupan po yan. Upang dalawin ang detainee na si Ramil Madriaga. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, wala pang natatanggap na ulat ang Malacanang na anumang opisyal mula sa Bureau of Jail Management and Penology maging sa Department of Interior and Local Government na magpapatunay sa naturang alegasyon. Gayunpaman, binigyan din ni Castro na ang Vice President ang dapat tanungin sa mga nasabing akusasyon. Tugon ito ni Castro sa tanong kaugnay sa isang social media post na ilang beses umanong binisita ng pangalawang Pangulo si Madriaga at pinakiusapan umano na huwag magsalita tungkol sa umunay sa buhatan ng mga Duterte sa Pogo operators at maging umano sa mga drug lords. Kumalat din itong mga nakalipas na araw. Ayan po Ayan po. Dito naman po tayo dyan sa mga drug lords and what do you call this? Sa mga Pogo. Totoo po yan. Ayan po ay legit na eto pong si Sara Duterte po, malaki pong kinita sa Pogo niyan. Malaki pong kinita niyan sa Pogo. Dahil imbis na piliin niya po si Ramil Madriaga, ang pinili niya po ay si Harry Roque. Si Harry Roque po, bakit? Kasi po, si Harry Roque po ang nag-alaga sa kanya at nagbigay pa ng campaign funds na tumataginting na 32 million. Bukod pa yan sa mga nakokolekta ng Duterte family sa Pogo. Di ba? May record po yan. Si Harry Roque nag-donate kay Sara ng 32 million. Na si Harry Roque po, tumakbo po yung hayop na bakla na yan. Dahil nga po nabubulat-lat na ang katarantaduhan niya dito sa Pogo. Binubola niya pa ang mga kababayan natin. Sabi niya, hindi ako representative netong Pogo. Dito lang ako sa isang company. Ginawa tayong tanga nito ni Harry Roque. Ang tapang-tapang sa Quadcom, kinabukasan tumakas. Yan po yan. Nagtatampo talaga si Ramil, nagtatampo talaga si Ramil kay Sara Duterte. Dahil nga, etong si Harry Roque ay kinasuhan po ito ng land grabbing, kung saan magpapatayo po siya sa Bataan ng malalaking Pogo. Umalma po ang mga tao doon. Kinasuhan siya at kabilang na nga ang pinsan ni Ramil Madriaga na si Rosendo. At ito nga, nung nalaman to ni Harry Roque, ay patong-patong po ang kinaso kay Ramil Madriaga. Inimbento. Sabi niya po, sa loob lang daw po ng 24 hours ay nahuli si Ramil Madriaga, pero mali po. Halos 1 taon po yung nakalipas na sinasabi ni Harry Roque. Tanga ka. Kaya importante po to si Harry Roque. Harry Roque, tanda mo, hindi lahat kaya mong isubo. Dito talaga mapapasubo ka. Mapapasubo ka dito, baklang bading. Ang umanong sinumpaang salaysay ni Madriaga na nagsasabing nagmula ang campaign funds ng Vice President noong 2022 elections sa mga Pogo at drug lord. Nabatid na hanggang ngayon ay tahimik pa ang kampo ni Vice President Sara Duterte hinggil sa nasabing issue. Ganyan ba gusto nyo? Ganyan ba gusto nyo? Tahimik kapag nasasangkot? Pero pag maninira sa gobyerno mismong pinagtatrabahuan niya, ang baho ng bunganga,
Patayin mo si BBM, no joke. Patayin mo si Lisa Marcos, no joke. Patayin mo si Rarte Romualdez, no joke. Oh. Tapos ngayon, nagpapanggap pa Mama Mary. May pasimba-simba pa daw at magsimba. Naiya yung mga simbahan sa'yo, Sara. Demonyita ka, presidente ka ng impyerno. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Wala pa po rin na ibibigay sa atin kung anong update patungkol po dyan. At kung meron man pong ganitong instance, siguro po ay alamin po natin mula sa DILG. Tingnan na lang po natin. Nabasa nga po ito at nadinig na po at nakita ko ano yung naging statement ito si Ramil Madriaga na di umano ay bagman ng Vice Presidente at sasabi pa na mga pogo operators at drug lords ang siyang nag-finance sa pangangampanya ng Vice Presidente. Totoo naman yun eh. Yung isa pang, yung sa drugs po, yan po yung si Sammy Uy. Si Sammy Uy po ang isa sa mga naglustay po para makatakbo si Sara Duterte. Huwag niyo pong kalimutan yan. Sammy Uy ng Davao po. Yan po yan. Kung ano masasabi ng palasyo dito, mas maganda po siguro na si Vice Presidente muna ang inyong tanungin at kung ito kanya mapapasinungaling. Parang may naamoy ako hindi maganda. Sa atin lang to. Oh, di ba? Oh, ayan po. Yan po ang ating pilit na aantayin po. Sumagot si Sara Duterte. Sabihin mo kung hindi mo kilala. Hindi yung kung ano-ano ang mga ginagawa mo. Kung ano-ano ang mga iniimbento mo. 'Di ba? Booking ka na, Sara. Wala nang ibang way kung hindi sumuko. 'Di ba? Booking ni. Oh, dito naman po tayo. Nagpakita na po si Bato de la Rosa ang pinakaduwag na PNP chief, pinakaduwag na senador, pinakaduwag na tao. Tandaan nyo, wala pa pong warrant of arresto. Bakit nagtatago? Sumisweldo po ito ng 300 to 400K. 300 to 400K na pera. Walang ginagawa. Nagtatago. Saan nagtatago? Kasama pa ni Torion. Alam mo, Torion, sinungaling ka rin talaga eh. Sabi mo, hindi mo alam kung nasa yung kliyente mo. Ngayon, tandaan mo, pwede ka ngayon kasuhan ng obstruction of justice. Kung sakali po, matuloy po ang warrant of arrest ni Bato, hindi po pwede na hindi po pwedeng makipagtulungan si Torion dito. Dahil siya po ang huling nakasama ni Bato de la Rosa. So Torion, kapag lumabas ang warrant of arrest, ikaw kaagad ang hihinga ng info ng otoridad, ng Interpol sa pagtulungan ng DILG.